Network Entertainment. Hello to everyone all over the world. Andito na naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawan at kulitan kasamang leading voices of the Filipino youth. Ito pa rin ang Ganito Kasi Yan, powered by the Pod Network. At kasama nyo pa rin ang breadwinner baby boy ng Rizal. Ako lang to, si Lance Arevada. At kasama nyo pa rin ang inyong wandering go-getter ng Quezon City. It's your boy, Jacob. Yes, parang sa paulit-ulit na naririnig natin yung mga moniker natin, parang nasasanay na ba tayo, Oo, Jacob? ang Kasi ganda finish mo ako nung unang episode. Ang ganda nung akin. Sa akin hindi maganda. Um, Pagbigyan mo na, kaka-birthday lang. Oh. Hindi, gusto ko muna makita yung yung baby boy. Paano ba yung baby boy? Parang yung gusto... Yung breadwinner kasi, gets ko na agad. Ay, yung tinapay. Oh. Sige. Sige, finisil pa. Kasi feeling ko, tong mga podmates natin, yung baby boy na gusto nila yung nakasando. Guys, professional po muna tayo dito. Baka mamaya Matured na po. Hindi, okay lang naman. Ready na for mature. Hi! Joke lang. Baka next time hindi na sando yan. Baka yung parang sando, tas parang yung mga may butas-butas. Shoota, kala ko sasabihin no, baka next time parang yung mga seller sa TikTok. Nakabrief lang. Lance naman. Tama na. Teka, GKY to, hindi to OnlyFans. Kaya nga GKY rated G. Oo, tama na. Okay. Kaya din sa episode natin ngayon, rated G din yung letter. Wala. Yung mga letter nyo kasi. Hindi ko alam, Lance. Rated G yung letter natin, pero bakit yung mga banat mo ngayon? Sorry naman, sorry. Ano ba? Relapse. Ako, fini-feed ko lang kung ano ano finifeed? Oh, di ba? Nag-feed lang ako sa kung ano yung binabanter sa akin. Okay. Parang kung ano yung tinatapon mo sa akin. Anong tinatapon ko sa'yo? Nabanter. Okay, that's your story. Pero yun nga, rated G to. Okay. Para sa mga, yung mga letter kasi natin, puro mga kabastusan. Tulad ng? Abangan nyo sa susunod na episode. Okay. Kaya kailangan medyo pasukan na. August na. Anong pasukan? Diba? Rated G, diba, Jacob? Rated G, rated G. Hindi, mali ko pasukan sa work. Parang, kunwari, yung shift mag-shift alas 8, ganun. Back to school na. Okay. Lalo na sa mga colleges and universities out there. Lalo na sa mga first time na luluwas ng Maynila. Kaya it's time to come back. Yes, come back to the young and beautiful you. Pakiayos yung pagsabi. Come back. Paano ba? Come back. Come back. Come back. Yes. Iba yung una mong sinabi, yung ko eh. Yan. Iba yung register Rated G tayo, Jacob. Rated G. Oo nga. Kaya naman sa mga rated G, rated PG, rated SPG na letters natin, saan ba yun mahanap, Jacob? Pwede ninyo siyang isend sa tinyurl.com/gky. Tugon mo. Kaya ready ka na ba? Ready na ako. Okay, babasahin ko na. Kailangan natin ng refresher na letter. Oo. Pwede ka na mag-react dito. Go. Hi, Jacob and Lance. O, react ka muna. Hi. First of all, congrats sa podcast nyo. Sobrang chill nyong pakinggan. Chill ba tayo? Chill ba? Chill. Parang nalalamig siya kapag Lance, ba't may nginig? Kasi chill. Masyado malamig. Sobrang chill nyong pakinggan. So, nalalamig siya kapag naririnig nangingisay ka. Oo. And as someone nakabado sa life right now, nakaka-comfort kayo. Talaga ba? Naka-comfort ka ni Lance Arevada. Naka-comfort ka ni Jacob Makili. Oo. Kaya kang i-comfort ni Lance Arevada. So, ayun na nga. I'm moving to Manila this month to start my first year sa UPD later this year. Wow, congrats. Congrats po. Sana all, sa ISCO. Liliman. I'm from a small town in Visayas. And di ko na itatago. Kabado talaga ako as in sobra. Visayas. So, pwedeng Bisaya. Mali.
pwede sa Cebu. Pwede Yeah, pero I mean, hindi ko gine-generalize. malay mo kasi Ilonggo. Oo nga, I mean, pwedeng Bisaya, Or malay pwedeng mo, Ilonggo, Waray. Hiligaynon, Waray. Oo. Kasi parang generalize mo na agad, ay, taga Visayas, Bisaya yan. Hindi mo ako pinapatapos. Ang sinasabi natin, galing probinsya naman talaga, bye. O, hindi pa ako nang-judge. Hindi pa tayo nang-judge. Okay. Back home, everybody basically knows everyone. Bakit dito ba hindi tayo Hindi totoo sa mga Oo nga, totoo. bayan. Simple lang buhay, tahimik, and kung lalabas ka, alam mong may makikita kang kakilala. Totoo. Now, I'm moving to a place na sobrang laki, sobrang daming tao, and parang may sarili siyang universe. Kulang. Ano? Maingay. Madumi. Magulo. Masikip. Ano to? Di ba? Di mo alam yun. Ganito pala sa Maynila. Okay. Napaisip ako, like, paano makipag-socialize if everyone's so cool and taglish, fluent, and woke? Parang may pressure to fit, to know the right things, where to right fit, and listen to the right music, and speak in a certain way. Paano ba yung speak in a certain way na yan? Actually, And what is right? What is may wrong? pressure pa sa... I mean... Diliman? hindi ko sasabihin. Hindi. Kasi parang I feel like, although sige, baka may pressure kasi nga iba yung environment. Pero, hindi ba mas malaki yung pressure sa sa kapitbahay niya? Eh, ang problema kasi, Jacob, ang Diliman, puro mayayaman na. Puro mga middle class na. Or at least naka ano siya. Yun nga. I mean, it's supposed to cater sa masa. Pero usually, ang nakakapasok na daw sa Diliman ngayon is yung mga may advantage na. So, usually from science schools, from private schools Uy, pero why na are may we access. Hindi, it's an emerging trend. Pero why are we generalizing na pag galing kang science high ay ay mayaman ka? Hindi ko sinasabing mayaman, but more like may access ba dun sa greater knowledge na hindi na nabibigay sa mga nasa talagang public schools. Kasi public on public. So talagang, actually ngayon is observation na these days na mas marami ng coaching nakapark sa Diliman. Yeah. So, nandun na yung emerging din na baka kaya ganito yung nafe-feel ng letter sender natin. I'm scared na baka ma-left behind ako or ma-judge as jologs or probinsyano. Wala pa naman ako masyadong experience sa city life. Di pa nga ako sanay tumawid sa kalsada Okay eh. lang yan. Si Oo. Jacob din. Oh, sabihin mong hindi. Naka-insecure kasi. Minsan may mga orgs na parang may type na personality they like. Eh ako, awkward, tahimik, and sobrang sanay sa small town energy. Wow, small town energy. Ano, parang siyang ano nga yun? Just a small town boy. Hindi, parang just a small girl with a big dreams. Oh. Okay, give ko yun sa kanya. Ayoko naman i-change kung sino ako to fit in. Pero paano ba mag-adjust without losing yourself? Hope you can share tips or kahit comfort words lang. Nagmamahal, freshie from the province. Lance! Sugon po. Hindi mo kailangang baguhin yung sarili mo dahil ang pinaka-importante, ikaw ay nagpapakatotoo. Jacob, tugon po. There are people that will love you for who you are. It's just a matter of finding the right crowd. Wow, that's so philosophical and Wow. Astronomical. of you. Biological. Yes. Chemical. Physical. Physiological. Psychological. Metallurgical. Chemical. Analytical. Communical. Okay, tama na. Etong letter natin ngayon kay Freshie from the Province, parang feeling ko, maraming podmates, maraming nakaranas or nakakaranas nung ganun bang adjusting and moving to the big city. Ikaw ba, Lance? Kasi since ang branding mo din dito sa GKY is you're the, from the province. Tama Pero ba? kadikit lang naman. Pero sige. Oo. Pero I mean, Binangonan. Oh, yeah. Oo, Medyo ano. Rizal. Ikaw ba, did you feel like there was a huge culture shock? Oh! Or parang difference in terms of nakasanayang universe, lalo na moving in Katip? Nag-adjust ako. So like,
yung gantong letter, ay gantong situation mo, This was you Fresh. 4 years ago. 3. 3 years, no, 4 years, 4 years. Bakit? 2022. 4 years kasi Ah, hindi nga, ka nga, nag-ano. oo nga pala. So, naranasan ko yung hesitations mo, yung struggles mo, yung adjustment mo. So, gets kita. And, ano siya, totoo, may culture shock like yung mention mo. Pero sa akin, hindi siya ganun ka like culture shock na bugs kasi yung Rizal, kadikit lang naman yan ng Metro Manila. And I could imagine na mas malala yung culture shock and homesickness nung mga talagang Oo. galing Visayas, galing Mindanao, yung 8 hours ang biyahe, pa uwi ng probinsya. So like, there's that. Kapag na-homesick, 2 hours lang eh. Hindi ako masyado na homesick. Pero, Grabe. hindi kasi malapit nga lang. Accessible. Pero ang Oo hirap nga. lang talaga bumiyahe. Kaya kailangan mong tumira sa Maynila. And yun. Yun nga eh. Yung paggamit pa lang ni Freshie from the province ng Maynila. That's something na parang very probinsyano-like. Kasi pag sinabi mong Maynila, hindi lang naman yung city. Ang masasabi mo din pag Maynila, nasa koko ng liwanag. Medyo walay. Pero sige. Pwede naman pag sinabi kong Maynila, mahal kong Maynila. Mm. Pero yun, pag sinabi nating Maynila... Pag sinabi mong Maynila, I keep coming back to Manila. Okay. Simply no place like Manila. Okay. I'm coming home. Okay. Pero yun, hindi lang siya yung city. Pero yung Metro Manila and idea ng nasa syudad ka. Oo. And Sa metro. Oo, nasa metro. gitna ng... Na NCR. Oo. And siguro medyo light lang. Pero yung isang culture shock sa akin, yung like, yung paano ba yung like lifestyle ng mga estudyante? I mean, bukod dun sa magastos, kumbaga yung yung culture ba ng normalized pala dito yung momol and sex? See, wait. I think I heard this from someone. Is it you? Aga? Tayo ba tang-usap nun? Oo. Nung nasa LU. Oo. Oo. Parang, sa amin from the province nun, halikan pa lang, issue na agad, big deal na agad. Kaya nga, gulatan na lang kung sino mabuntis. Pero like, yung halikan itself, big deal na yun. Tapos dito parang it's something na normal na may hookup culture, ganyan. Pwede naman normal. Talaga. Ilabas ang episode. Mali. So yun. O sige, ilabas ang episode. Sinong hindi takot? Okay. Pero yun, kumbaga na parang may ganong klaseng nakasanayan na wala sa province. Mababait kami nun. I mean, yung mga... Mabait ka? Sa lagay na yan? kaso na, sa Ateneo ng 4 na taon. Ito tayo ngayon. Oo. Kaya kailangan na pabalikin ng binangon. Pero kumbaga Joke yung lang. ganun nga na, actually ito din, walang nightlife sa probinsya. Oo nga. Walang bar hopping, inuman yan, o kaya sa gabi, magtumambay kayo. kung Wala saan ba ang kayong matulog. bar sa binangonan? Wala. Inuman, yung mga parang Inuman. resto bar. Yeah. But like, not bar na Sasaya club. yung mga club. Okay, gets. Baka that doesn't hold the same sa mga metro areas sa like Cebu or Davao. Doon siya meron. Okay. Pero like, province-wise, wala. So, parang yung ganun ba na adjustment, nandun yon. Pero more importantly siguro, yung parang tinitignan ng letter sender natin is yung parang finding the right place, what is right, or yung maging jologs, or parang how to fit in. Oo. Parang sa akin, it's not about fitting in sa already existing spaces, but rather finding your own space, finding your comfort zone, finding where you can thrive. And that doesn't necessarily have to be parang you would change yourself just to fit in and just to find that space, but rather you create that space on your own. Whether you're from the province or ganito yung naging experience mo, ang meron din naman talaga sa Metro Manila or sa universities dito in general is diverse yung culture, diverse yung opportunities, and talagang you choose what path you will take. And from there, parang although nakaka-pressure siya sa simula, but you get to figure out that you're on your own, but know that you will thrive in the process, and more eventually may mga makakasama ka and may mga malalearn kang lessons. Ikaw, Jacob, na
gets naman yung parang, marami na tayong nasasabi on finding opportunities Oo. in college life eh. Pero like, kasi galing ka Cebu. Oo. Like, meron ka rin bang naging adjustment? Although dito ka sa Maynila din naman nag-aral talaga. Uy, adjustment siya. Learning Filipino. Talaga? Super. I don't know. Bakit? I don't know how to speak Filipino. Ano yung comfortable kang language? English. As Ganun in, ba sa province? I mean, di tayo nag-generalize, pero yun, ganun ba sa... yeah. Like for example, even in Bacolod, it's Bacolod and English. It's Ilonggo and English. In Cebu, it's Cebuano. Parang not Tagalog yung second language mo other than the native one. Pero hindi ba or the tinuturo dialect. yung Filipino sa like, high school, But the thing is, elementary? it's not conversational eh. It's not So, conversational. paano yung You don't use it in conversational... conversations. Paano yung conversational na Bisaya? Huh? I mean, yun yung first language mo, Cebuano. Oo. But like, pwede bang sample or like, kunwari na, ano ba yung nakasanayan no like, kasi Visayas yung letters and then, Oo. paano sample? Ano paano sample? I mean, magsalita ka lang, share your experience and bahala na yung mga podmates sa Bisaya na makaintindi. Basta, wala ako sa Sample. one on one. Kay Ma'am Shimels Sige. ko na to. Kay Ma'am Shimels na kami. Isa lang mga 10 seconds. Go. Murag hubog man na sa Lance. Oy, Ano yun? secret. Paano yung like, kunaring nagko-code switch? Na, Cebuano to English. Oo nga. Paano you yun? do that. Paano? Sample. Sige na! Na-awkward ako. Hindi ko siya kayang gawin normally. I will find a way to fit it in the conversation later. Okay. But yeah, grade 2 ata ako or 3 when I moved here, and it was really weird. Like, I feel ang kasi at home, the hardest part is you don't use it at home din eh. Like, lalo na if ang family mo din naman is native. Is like, for example, local. So, that's the hardest part for me. And I get it then. Kasi like, for example, it will be weird. Kasi, iba yung way nyo bumili sa tindahan. Like, what you say sa Paano? jeep, iba din. Like, instead of, kasi sa, Bayad diba po, here, para po. no, sa tindahan muna, tao po. Diba? Ay, ano bang sa, pabili po, sorry. You say ayo, Talaga? ayo. Oo. It's like, Pabili. pabili. And then, kapag sa jeep, pagbababa ka, lugar lang. Lugar lang, hindi para po. And then, pag nag-abot kang bahay, palihog. Palihog, bayad po. No, please. Okay. Palihog. So, parang ganun yung nakasanayan. And then, So, it was a culture shock. So, parang, it was weird na, although moving kasi, yung first school ko, medyo rich kid school. So, medyo, naman, at least everyone's sanay in English talaga. Nung nag-jassams na ako doon na, okay. Ito yung Culture doon ako shock. natuto mag-fishball. Doon ako natuto kumain ng pancit canton. Doon ka nagkaroon ng immersion. Oo. Doon ako so it was really weird. Although, iba din naman kasi ang adjustment pag college. Kasi it's mostly ikaw lang talaga. Rather than if you moved early on your life, at least you have your family with you and such. That's the hardest part eh. If ikaw lang mag-isa, and I don't know if I can do it alone. Yeah. I think it also helps sa'yo, letter sender, na you would find people na parang galing sa same Yeah. province or like kababayan mo, kakilala mo or Oo. something. Kasi parang dun ka rin makakapagtanong ng advice kung paano Yeah. mag-work around yourself in the metro. Sa akin, may mga kakilala ko na parang nag-dorm sila together kasi sila yung parang magkakilala from the province na. Like, dating magkaklase, magkabatch. And parang nakatulong yun kasi parang you would navigate the metro together and at least Yeah. mararaman mo na hindi ka mag-isa. And it also makes Tsaka a you know space. you're safe with those people. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Kerry Kita, Guide for Non-Gamer Parents.
I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri kita! Also, pag nagdo-dorm ka din naman, parang I wouldn't say you're not safe, pero at least there's that comfort na the people you are with are people you already know from the get-go. Parang din, it also makes your place more like a home. Yeah. Especially kung mga yung kayo-kayo, pare-pares kayo ng lengguaheng sinasalita. Yeah. Pwede kayo magbisaya na hindi nyo nagagawa sa eskwelahan or what. Oo. Diba? Ako, ewan ko, like, pag may kausap ako na taga sa amin, nag-iiba ako ng boses. Ewan ko kung that goes the same to you kung may kausap ka from Cebu. But sa akin, ano ba? Yung may accent ba? I mean, ewan ko kung lumilitaw ngayon. Pero, kasi yun din na parang pag nandito ka sa Maynila, alam mo yung parang, sige sabihin natin ng makibagay o yung right space na hinahanap mo. Parang, hindi siya parang forced upon you, pero maa-adapt mo lang siya as it goes. Yung parang makipagsaba ka sa commute, yung sa kakain, ano fishbowl, ano yung diskarte mo, or like paano ko magsalita, paano ko mag-usta, ganyan. Pick up mo yun. Pero hindi naman ibig sabihin no na mawawala na din yung ikaw. Kasi parang that semblance ng home would, para sa province mo, you would feel that, na parang iba ka. Or like, na parang okay, nandun ako sa mas kaya ko, comfortable space ko na hindi ko na na-unlock. And that's okay. That's part of like transitions and how you would wear many hats. Diba? Like, yun, ikaw ba? Siguro ako, ang advice ko talaga, or siguro something that might help, is, if kasi sabi mo kanina is create your own space, I'd say, parang, share spaces with others naman. Kasi like parang, I think what helped me as well is knowing that other people are there also having the same struggle. So I agree with your advice, like looking for people with the same origin, same background, or parang if you feel like may difficulty ka in adjusting, like I feel like there are also people having the same struggle. So it's important to parang find one another. And I feel like it will happen in college din naman. Kasi siguro what I wanted to interject is that you're not alone in these struggles. There are a lot of people that also go through it. And it's a matter of looking for the right group that will be able, or parang the right community that will be able to support you in terms of these difficulties. Like for example, in Ateneo, I know there's like support group for scholars, for dormers. There's yung Ateneo residents. Sa mga dormer, ARSA. Parang dormer support group or something like that. Or, I know there's like a Bisaya org na. Meron. So, for me, it's really a matter of just, I don't think you have to change any part of yourself. There will be, you need to adapt though, but it's not to the point of changing yourself. There will be, there will be growth. You will find your Manila self. Kasi like for example, ako, if ikaw sinasabi mo yung meron ka mga kasama na taga Rizal, siguro ako I enjoyed college life nung early phases, nung I was bonding with the Cebu people. Sila Aidan. Gets. Yeah. Kasi parang it feels like, oh wow, this is there are people na, that knows this place, that knows that place, na parang who understands the diba? The dialect. So parang for me, it's really important lang talaga to find your people, to find your tribe, because these are people that are and that will support you. So ang pinaka-advice ko is you are not alone, and don't allow yourself to go through this journey on your own. Sa akin naman, since sinabi mo na yung sa communities, parang it's also important to note na meron ding mga gantong org sa UP as far as I know. Kasi sa LB, alam ko may org na UP Rizaleños. So, yung mga member ng org na yon, taga Rizal doon. Oo, apparently. Or at least kahit hindi masyadong malaking org. But something like that. So, kung meron nga sa LB, for sure, na meron ding mga existing organization sa Diliman na nakikater sa mga
Tama bang sabihin Bisaya in general pag taga-Bisaya ka? Pwede. Sa mga Bisaya, sa Bisaya, sa mga UP Diliman. And yun, more than likely sa Katipunan and makahanap ka ng mga tropa mo dyan. Baka may schoolmate ka, kakilala, kaklase ng Bisaya and all na pwede mo mapagtanungan, mapag-start ng conversations. And you could start with those steps. Kasi hindi naman siya parang ano talaga mag-isa ka. Kasi may opportunity lagi na may makikilala ka that may share the same background as yours. And that would make you feel less alone in the process. And siguro since meron pa siyang sinabi dito na takot siya na ma-left behind or ma-judge or may pressure to know the right something. I don't think na judgmental ang mga nandito. Well, judgmental ako. Pero hindi siya yung parang judgmental in a way na, tatanga-tanga ka or something to that extent. Kasi, I think ang meron sa city culture, bahala ka sa buhay mo. I mean, sige, pwede mong tulungan or what. Pero, yung tipong nangingialam pa yung mga tao sa like, paano mo gawing isang bagay or like, paano ka manamit, paano ka manalita. Parang, hindi siya parang very apparent. And I think, assuming lang ako, pero lalo na sa UP Diliman, na parang, nandun yung understanding din ng differences nyo sa isa't isa. Whether that would be political, territorial, sa linguistics, and such. Hindi siya parang barrier for you guys to connect with one another. So, I hope na parang hindi mo maramdaman yung ganyang klaseng pressure to do what you think is right. Kasi there's no right fit. There's no right location, right vibe. It's a matter of finding talaga what's suitable for you. What's comfortable for you. What kind of environment will help you grow more. And yun din parang at least kung nandito ka, be kind but know your limits, stand up for yourself. Kasi totoo din naman na makikipaglabang ka sa Maynila. Ewan ko if you would agree with this. Pero alam mo yung parang makipagsapalaran ka talaga. Hindi mo alam kung paano, but mahirapan ka, kailangan mo ng tiyaga, diskarte. Although ang cliche nito, pero totoo na, hindi rin siya madaling lugar para mabuhay ka. Like, wala yung comfort ng probinsya na may kakilala ka, pwede mong malapitan kung sino. Kasi that could show that the city could be cruel sometimes. But I hope na parang, above all that, na masanay ka. Na like, there's also that sense of freedom that you will be getting when you're here. And I hope that you would use that freedom well enough for you to grow. Yes. Wow. Siguro ako naman, on my end, siguro first, I wanted to comfort you and just know na whatever you're feeling is valid. As someone that's gonna enter a new phase in their life, it is completely valid to be worried. It is completely valid. Kasi parang, you're entering a new territory Kaya for me, May bago kang kino-conquer. kaya it's okay na parang may worry din siya. And it's normal. It's okay. It's definitely, there's nothing wrong with that. But siguro for me, it's also a matter of understanding how to navigate things. Na parang, siguro, I don't think naman there needs to be a change in you. Kasi, sabi nga ni Lance, mind your own business mga tao dito. May mga taong judger lang, pero, I mean, You would pass by lang. Oo. Or people in your life, there will be judgers, yeah. But, I mean, anywhere you go, there will be. Siguro, Sa probinsya, dami chismosa. yeah. It's a matter of, being idgaf or parang whatever. I think sa hindi, parang magugulat ka na ang daming tao, iba-iba yung mga tao makikilala mo. It's completely valid na parang you don't parang yung worry mo na hindi mo nakilala yung mga tao, it's okay. Siguro just look for opportunities how you get to meet more people. Maybe in class, be more outspoken, be rich or reach people more. Parang attend opportunities to connect with people.
siguro that's something that's really because at least it will be a comforting experience when you walk the hallways or you walk around campus and then, uy, hi! Parang it feels nice. Oo, na parang, uy, okay. Parang siguro familiar faces every now and then. So look for opportunities to meet people, to go around the campus, to meet your blockmates. Kasi that's one concern niya dun eh. Not being able to know people. There will be a lot of adjustment, but that's college din naman, and it's there will be a lot of new changes. But yeah, you can navigate that. Yes, I and believe in you. siguro sa akin, last advice, I guess, is, may question kasi siya na parang, how can I adjust without losing yourself? Oh. Parang sa akin, freshly from the province, let's face it, you will be alone. I don't know if that's comforting or that's something na nananampal ng realidad. Pero that's something that you will be. And you would come into terms once you're already here. Na paano ka masasanay, paano yung galaw mo, routine mo. It's something that you will build on your own. Pero know na you are here because of the people who believed in you, because of the people who supported you. Family mo, mga kaibigan mo sa probinsya, mga kamag-anak mo, mga kapitbahay mo, mga klase mo, mga teacher mo. And dahil nagtiwala sila sa'yo, nandito ka. And congrats kasi you are taking that big leap. And alam ko kung gaano yan kahirap, kung gaano yan ka-pressure, and paano yan parang something na feeling mong yung pressure na dala-dala mo every single day na maging better ka, maging best ka sa ginagawa mo. But na yun na mag-isa ka, parang I hope you also find that beauty of it. Na the beauty na how would you get to redefine yourself now that you're here. Redefine yourself in terms of the new experiences, new people, new places, new routines, new lessons, new opportunities that you will make and encounter while you're here. And I hope na ma-maximize mo siya. Kasi yun din yung magiging vital sa growth mo talaga. And ngayon, na parang, paano ka magi-stay true sa sarili mo? Parang sa akin, there were nights before na isa lang ako, or like, parang lalakad ako, mag-isa ako. Parang daydream lang. Parang, kasi sa akin, if you would hold true to what you believe in, what you stand for, what are your values, saan nanggagaling yung lakas mo every single day, hindi mo mawawala yung sarili mo. Hindi mo mawawala kung sino ka talaga. It's just that kung sino ka, nag-i-improve, nag-i-evolve sa kung anong klaseng environment ang meron ka. Pero, once, parang kapag totoo ka sa sarili mo, magsha-shine ka on your own. Parang magagawa mo yon and hindi mo mamamalayan na malayo na pala yung mararating mo. And I hope na malayo yung mararating mo. And paniniwala din naman ako na kakayanin mo to. Kasi hindi ka rin pinipare dito at hindi nagtiwala sa'yo lahat ng mga tao kung hindi sila naniniwala na kaya mo. So, kaya mo. Freshly from the province. And naglo-look forward ako sa experience mo dito sa Maynila. Wow. Yes. Ako ikaw. naman, patay na naman tayo dito. Iko-contradict na naman kita. Oh, sige. Siguro if si Lance is parang you will be alone, ako ang anho kasi dyan is you're not alone. Diba? There are people there willing to share their journeys with you, allowing you to be part of their journeys. So siguro ako, allow others to be part of your journey as well. Tama naman. Allow yourself to be enriched with their learnings. Allow yourself to learn from their journey, because I think college is a time to learn from one another eh. Kasi at the end of the day, for example, you're a community of students na from the province navigating life. You're all learning from the learnings of one another, na parang yung mistakes nung isa, yung mga nagawa niya ng pagkakamali, or yung mga na-discover niya na hindi niya alam pala, pwede pala to, or something like that. Allow yourself to be strengthened by other people as well. Na siguro this journey is not yours alone, and it's not yours to navigate alone or parang on your own. Siguro sometimes we feel scared to allow
other people in to be part of our journey, to navigate with us. But siguro, this is the time na you allow other people in. Allow other people to navigate it with you. Kasi other people want to be part of your journey as well. Do not allow parang your worries, your anxieties. Kasi feeling ko, iniisip mo din na, hala, letting them in will allow them to see who I am and I might be judged for that. But learn to embrace who you are and allow to showcase that to others. Parang allow them to see who you really are because that's how other people will truly appreciate you. And with that, you are able to let them into your life as well. Let them into your struggles. I think siguro what I learned from college is that yung problema mo, it's not yours alone. That's why you have friends to share your problems to, friends to go through those journeys with you. And parang sometimes we feel scared to allow others people in, but there's a beauty in terms of a community. Wow! There's beauty in community. So, letter sender natin. Pumili ka na lang kung anong advice susundin mo. Pero, I mean, that, I guess, both of our words of wisdom hold true. And it's really how you get to define it. It's either you're alone, you're not alone, you're alone at sometimes, you're pwedeng mix and match. And ikaw yan. Bahala ka sa buhay mo in a sense na you get to choose your own path. Sabi nga ng Eraserheads, ikaw ang Diyos at Hari ng iyong mundo. Wow! Kaya naman, di ba tayo din ang Diyos at Hari ng ating mundo? Saan ba sila mag-i-email, Jacob? You may send, if you want to partner with us, you may send your partnership proposals or invitations for collabs, for sponsorships at theganitosianpod@gmail.com, and we release episodes every Saturday at 7 p.m. So we hope that you tune in, and you may do so by following us and hitting the notification bell so that you're always updated every time we have an episode posted. And if you like this episode, you may post this on your IG story and tag us at GKY Pod, and that is our social media account in everywhere: TikTok, Facebook, Instagram, and X. Paano sa YouTube? And you may view our episodes on YouTube. We are on the Pod Network Entertainment's YouTube channel. You may stream also the past episodes of GKY there. And also, you may follow us in our social media accounts. It's the Charles Jacob on all social media platforms. At ako naman is at LNCRVDA on Instagram. At anong gusto mong sabihin? Para sa lahat ng mga breadwinner. Woo! Para sa lahat ng mga nakikipagsapalaran out there. Sana sumakses lang tayo. At wag natin kakalimutan na yung success na yon ay hindi lang success for ourselves, but for our families and communities and the people that we love. At ito pa rin ang Ganito kasi yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.